Mateo chapter 6. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng iyong ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at iyong ama na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kakailanganin bago nyo hingin sa kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Sapagkat kung ipapatawad nyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng iyong ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong ama ng inyong mga kasalanan. Bukod dito, pagka kayo'y mag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilang ganti. Datapwat, ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, hindi ang kalawang, at dooy hindi nangahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapwat, kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa.
hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang iyong kakanin, kung ano baga ang iyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang iyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang pagkatawan kaysa pananamit? Masdan niyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng iyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At anin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangababalisa? Wariin ninyo ang salero o liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsisisulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man ay buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na da kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming darampin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong ama na sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan.